Magandang araw mga boss, mag-engine wash muna ako. Pero bago ko simulan yung trabaho, ipakita ko muna sa inyo itong makina ni customer kung gaano siya karumi. O tignan nyo, di ba? Kailangan na talagang i-engine wash itong makina niya. Na after ko nga ma-engine wash ito, meron pa akong ibang gagawin dito sa sasakyan ni customer. Kita nyo mga boss, pati itong hood niya, nanggigitata sa dumihan. Pero hindi uubre dito sa gagamitin ko na engine degreaser. Bali ang gagawin ko diyan, i-sprayan ko lang itong kabuuan ng hood para yung dumi na kumapit, lumambot siya. Pag okay na, lipat naman ako dito sa makina. Ganoon din mga boss, i-sprayan nyo rin ng engine degreaser itong makina nyo. Hanggat maaari, yung kabuuan nitong makina, babasaan nyo yan itong engine degreaser. Kaya dapat marunong kayong tumantya. Baka naman maubusan kayo, hindi nyo natapos itong trabaho. Tatantyahin nyo rin siyempre yung pag-spray, huwag yung bira lang kayo ng bira para hindi naman masayang itong engine degreaser nyo. Tandaan nyo kung saan yung marami na nagkalat talangis, ayun lang medyo babaran nyo. Tapos yung may makapal na dumi na kumapit dito sa makina, yun, pwede nyo rin babaran yun. Tsaka yung mancha-mancha dito sa mga lagayan nyo ng server ng fluid, server ng coolant, pati dito sa tangke ng windshield washer nyo, sprayan nyo maigi yan. Dapat malinis na malinis yan after nyo mag-engine washing. Isa pa, after nyo ma-sprayan yan ng engine degreaser, magpalipas ka muna ng 10 minutes bago mo gamitan yan ng pressure washer mo. Gaya nito, lumipas na yung 10 minutes, sigurado yung dumi na kumapit dito sa hood, pati dito sa makina, medyo lumambot na yan. Kaya pag tinamaan mo na yan ng pang-spray mo or nitong pressure washer mo, sibak yan, tanggal sigurado. After mo ma-sprayan yung hood, lipat ka naman dito sa windshield mo. Actually, yung windshield nito mga boss, puro acid rain yan eh. Kaya isa pa yan sa gagawin ko eh, para matanggal ko yung acid rain niya. Pero madali na lang yan. Balik na ako dito sa pag-engine wash ko. Dahil nga sa makina na yung i-sprayan mo, gamit niya itong pressure washer. Dapat sasamahan mo na yan ng pag-iingat. Huwag mo masyadong tututukan yung mga wire, pati yung mga socket wire. Ganon din yung mga sensor niya. At syempre, una sa lahat, i-adjust mo itong pang-washing mo. Huwag yung labas ng tubig masyadong matulis. Dapat yung labas ng tubig kalat katulad ng sa akin, no? Ganyan dapat. Para hindi ka makasira syempre ng pyesa dito sa makina mo. Pag may naputol na wire dyan, problema yun. Kasi pag magandang klase naman yung degreaser mo, kahit naman hindi gaano kalakas yung pressure washer mo, bibitaw yung dumi. At yung pag-spray na gagawin mo dito sa makina, huwag naman masyadong matagal yung pagkakababad mo ng pressure washer mo. Dapat parang dinadaanan mo lang siya. Hindi yung ang tagal mo nakatutok sa isang pyesa, pwedeng may masira doon pag gano'n. Nakita nyo naman yung pag-washing ko mga busing, di ba? Ang likot ng kamay ko. Saglit lang, lipat ako dito sa kabilang side. Di ba? Hindi ako nagtatagal. After mo malinis tong ibabaw, syempre, punta ka na dito sa gilid-gilid ng makina mo. Yung nagsibagsak na dumi dyan, dyan ka naman yung bibira, yung mga sulok-sulok niya. Ganun. Para sigurado ka nga na yung mga natanggal dito sa ibabaw ng makina mo na dumi, diretso laglag na yan dito sa ilalim ng makina mo kapag tinamaan mo na siya nitong pressure washer mo. At pag nagsimula na kayong mag-spray nitong pressure washer nyo, dapat 10 to 15 minutes tapos na kayo. Huwag naman masyadong matagal na babad sa tubig itong makina nyo. Mamaya pag start nyo dyan, hindi na siya umandar. Gaya nga ng sinabi ko, pag na-sprayan nyo yan ng engine degreaser, madali nilang bibitaw yung dumi dito sa makina kapag na-sprayan nyo siya nitong pressure washer nyo. Pero kung natatakot naman kayo mag-engine wash ng makina, huwag nyo nang ituloy mga boss. Sasablay lang kayo sa paggawa. At dahil sa okay na ito mga boss, tinanggal ko na itong basahan na tinakip ko dito sa alternator. Tapos sa ECU niya, tinanggal ko na rin yung basahan na tinakip ko ron. Hindi naman masyado maselan sa pagtakip. Kung wala kayong plastic na mailagay, basahan pwede. Tapos gamitan nyo na ngayon ng blower, yung bawat sensor nitong makina mga boss, pati yung mga wire, yung socket wire, hahanginan nyo yun. Kaya meron ako nitong pang blower. Napaka-importante niyan mga boss na after nyo mag-engine washing, dapat talaga mahanginan nyo yung makina. Para sure kayo na andar yan. Kaya lang isa pa ito sa aasikasuhin ko, sabi ni customer, ano daw magandang gawin dyan dahil nga sa puro kalawag na natanggal na yung pintura. Siyempre sigurado nababara ng brake fluid yan kaya nasibak yung pintura niya. Pero pag ganyan mga boss, ang ginagawa ko, nagpapatimpla lang ako ng pintura. Ayan oh, gamit niya itong paintbrush, pipinturahan ko yung mga parte na may kalawang. Okay din sana yung pang-spray, kaya lang minsan kung ginamit yun, kumulo nung dumikit dito sa pintura niya,
nagkaroon siya ng chemical reaction. Isa pa, mabilis siyang matanggal. Hindi katulad pag ipinahid mo na ganito gamit itong paintbrush. Matibay yan mga bossing. Lalo na't itong pintura na ipinapahid ko, pinatimpla ko yan. Siguro mga 3 coating lang, pwede na yan. Basta ang mahalaga lang naman kay customer, wag naman yung ganyan na puro kalawang na itong fender niya. Pwede kasing mabutas yan pag napabayaan. Pati itong chassis niya mga bossing, kinalawang na rin yan. Kaya kung makikita nyo, pati at pipinturahan ko na rin. At least kahit papano, yung kalawang, hindi na siya tumuloy. Pero ginagawa ko ito, syempre, depende sa customer. O ayan mga boss, naka 3 coat na ako, kaya okay na yan. Pati yung pagkaka-engine wash ko dito sa makina, okay na rin. Kaya silipin nyo yung hapyaw na engine wash na ginawa ko dito sa makina. O tignan nyo, di ba? Malinis naman itong hood kahit na hapyaw lang yung pagkaka-washing ko dito sa makina. Kahit yung mga sulok-sulok yan mga boss, malinis yan. Ngayon, kung may reklamo ka, sa barangay ka na magreklamo, wag sa akin. Puntahan naman natin ngayon yung pininturahan ko mga bossing. Hindi man siya kagandahan, at least yung mga kalawang, tatakpan natin itong pintura. Isa pa sa napansin ko dito mga bossing, yung kalahati nitong headlight niya, yung taas malabo, tapos yung baba maliwanag. O tingnan nyo, yung ibabaw nitong headlight malabo siya. Pero bago yun mga boss, pa-start ko muna nga itong makina kung aandar pa yan. Yun, akalain mo, kumandar pa siya. Siya nga pala mga bossing, hindi ko na pinakita sa inyo na in-underwash ko itong sasakyan ni customer. Dahil nga sa yung undercoat niya dito sa driver side, natanggal na. Kaya nagpabili ako sa kanya ng ini-spray lang na pang undercoat. Ayun ang gagamitin ko. Kaya magic, lipat muna ako sa ibang pwesto. Tapos gamit itong impact wrench ko, tanggalin ko itong mga nut dito sa gulong. Para makita niyo yung undercoat na natanggal dito sa fender ng sasakyan ni customer. Pag pinabayaan nyo kasi yan, ang mangyayari, mabubutas yan. Lalo na kinakalawang na itong fender niya. Oh. Kita nyo naman. Oh. E pag nagpa-undercoat si customer, magkano rin gagastusin niya. Samantalang yan, bumili lang siya ng pang-spray. Actually, hindi naman lahat ng side ganyan. Dito lang sa driver side. At yung ilalim nito, sinilip ko, okay naman. Wala naman siyang kinakalawang na parte. Umpisahan ko lang sa pag-spray mga bossing. Sa pag-spray naman na gagawin yung mga boss, hindi naman sensitibo yan. Siyempre, hindi naman pang finishing yung pag-spray na gagawin nyo. Gaya ng pagpipintura ng body ng sasakyan eh. Basta kung saan yung parte na kinakalawang na siya o natanggalan ng undercoat, ayun lang ang i-sprayan nyo. Pero yung plastic, pati yung goma, hindi nyo kailangang isprayan yun. Tandaan nyo, ang i-sprayan nyo lang yung natural na ini-sprayan pag nag-undercoat ang isang sasakyan. At kaya ako naman talaga in-sprayan ito dahil nga sa nag-alala rin si customer nang makita niya na baka daw mabutas niya itong fender niya. Siyempre, mas malaking gastusin yun. Magpapaano pa siya, latero. Kaya mas mabuti na lang maagapan yan kaysa mabutas pa itong fender niya. Ang diskarte ko sa pag-spray nitong undercoat mga boss, kapag talagang kinakalawang siya, ayun, kinakapalan ko. Pero pag meron naman siyang undercoat, ayun, dinadaanan ko lang para matipid dito sa pang-spray na ginagamit ko nga na pang-undercoat. Kumbaga pinasadahan ko na lang kasi nga meron naman siyang undercoat pa. Pero pag wala, ayun, kinakapalan ko. Kasi itong isang side mga boss, umuubos siya ng 2 lata. Hindi pa masyadong makapal yung pagkaka-spray ko nun At yung pagkaka-spray ko dyan, 2 patong lang. Kaya manipis lang yan kung tutuusin. Bagamat malaking bagay na rin yan, kahit papano naprotektahan itong ilalim ng sasakyan ni customer sa kalawang. Actually, itong pinang-i-spray ko na undercoat mga boss, nabili lang ni customer yan sa Shopee. 8 piraso lang ata yan, talagang eksakto lang para dito sa 4 na side ng gulong ni customer. At saka kagandahan dito sa nabili niyang pang-undercoat mga boss, odorless siya eh. Kaya nga hindi na ako gumamit dyan ng mask. O ayan na mga boss, yung natapos ka na sprayan dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Hindi man maganda sa paningin ng iba, pero sa customer, masaya siya. Unang-una syempre, alam niyo naman kung magkano magpa-undercoat. Mahal din. Ulitin ko nga mga boss na kung kayo nga yung magdi-DIY ng sasakyan nyo, importante na dapat pina-underwash nyo muna itong sasakyan. Hindi basta-basta na i-spray nyo lang kasi matatanggal din yun dahil nga sa nakakapit na alikabok dito sa ilalim ng sasakyan nyo. Kaya dapat malinis yan bago mo isprayan ng pang-undercoat. Dito sa kabilang side mga boss, ganun din. Kung saan yung parte na kinakalawang na o kaya naman natanggal nga yung undercoat, ayun ang medyo tututukan nyo. Tapos yung mga may undercoat pa, kahit padaanan nyo lang yun, sprayan nyo lang siya, pwede na.
Pero pag natanggal na talaga yung kumapit na undercoat niya, ayun pwede mong ulit-ulitin para mapatungan mo siya ng husto at makapal yung pagkakalagay mo nga ng undercoat. Ito namang ginagawa ko mga boss, hindi naman kailangan magaling ka mag-spray. Kaya nga kung medyo manipis na yung undercoat ng sasakyan mo, kaya naman natanggal na yung undercoat niya tapos kinakalawang na. Kung hindi ka naman maselan, pwede namang ikaw na yung gumawa. Basta ipa-underwash mo muna bago mo simulan yung trabaho. Siyempre naman, pag pina-underwash mo, dapat sigurado ka na tuyo na yung pang-ilalim itong sasakyan mo bago mo siya isprayan. At dahil sa okay na yung pagkaka-spray ko nga ng pang-undercoat, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Siya nga pala mga bossing, kagandahan lang dito sa pang-spray na nabibili, na nakalata nga siya, mabilis lang yang matuyo. Kaya pwedeng pagkatapos nyo mag-spray, siguro mga 1 oras lang, pwede nyo nang itakbo itong sasakyan. At dahil sa okay na ako dito sa dalawang harapan ng sasakyan, dito naman ako sa likuran ngayon mga boss. Ganun din. Siyempre, tanggalin nyo muna itong gulong bago kayo mag-spray. O tignan nyo mga boss, bago ko isprayan yan, kung makikita nyo, malinis itong i-sprayan ko ng undercoat. Hindi pwede kasi na meron siyang lupa-lupa. Siyempre pag ganun, pag bumitaw yung lupa, pati itong ginamit mo na pang undercoat, tanggal din siya. Kaya kailangan, kita nyo, malinis siya. Kaya ako naman paulit-ulit na sinasabi yan. Kasi minsan mga boss, nasabi ko na lahat, may magtatanong pa rin. Tapos pag di ko agad siya masagot, magchat-chat siya, sasabihin sa akin, suplado mo naman. Turuan ko kayo ng sekreto mga boss. Ito kasi, subok ko na ito. Maging mabuti lang kayo sa kapwa nyo, hindi kayo masisiraan ng sasakyan. O kaya naman, pag nasiraan kayo ng sasakyan sa daan, gagawa agad ng paraan yung Diyos para mapadalhan ka agad kayo ng tulong. Kaya ako naman ito nasasabi dahil nga sa nakita ko yan sa mga taong mabubuti. Sa katunayan, na-post ko pa nga yung mga video kung paano sila iningatan ng Diyos na hindi sila mapapagastos ng malaki. Yung maligtasan nyo lang yung mga boy palit na mekaniko, aba, malaking awa na yun ng Diyos. Kaya lang mga boss, pasensya muna kayo lagyan natin ng part 2. Kaya ako naman pinost itong video dahil nga sa alam kong may makukuha kayong idea dito. Unang-una, gagawin ko pa yung headlight, pakikintabing ko pa yon, tapos yung windshield niya, tatanggalin ko yung acid rain. Basta meron pang iba mga boss, abangan nyo lang sa last part. Kaya hanggang dito lang muna. Kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!